yung side ng Omega, mataas ang potential para sa side ng Onyx na okay, rotate na lang tayo sa may top. Kasi kung, rotate na lang tayo sa may gold lane. Kasi if ever man napapalag sila, kulang sila sa burst eh. Oh. Pero tinan natin, meron namang Angela ang side ng Omega. Sino ang maduduro going back to the Ryzen versus the old squad? Nakaisa na siya. Pero parang sinasabi lang ng old squad dito, saglit bibigyan ka namin ng medyo flashy na pick. Kelra with this 1-1. Naka-inspire. Oh, matapang. Si Kelra matapang talaga. O, tsaka kailangan naman talaga ng 1-1 yung inspire, especially para maitawid ng late game kung saan medyo mabagal pa yung attack speed mo. Oh, tsaka yung second skill naman niya ay pwede niyang anti-crowd control. Kailangan lang nga lang dito para sa Onyx. I-force agad na gamitin yon sa teamfight para mapigilan na agad. Okay. May nakaw bang nagawa do? Walang nakaw. Favorite na ni Rapidot ang napili. Ito na yung kanyang Sisig Cho na nakilala siya nung pumasok sila Sa mga putahe sa niya. mga putahe niya na together with Sensui at ngayon kinukulo sina Chakno. So, medyo delikado ang ginagawa niya dito. Buti na lang hindi tumama yung onward ni Chakno. Dahil bumalik. napakahirap talagang mabuhay kapag natamaan ka na ng isang init na kanyang full combo. And kabisado niya yan yung Cho na yan. Rapidot kinugulongin si Andorio. Makuha pa rin ang Andorio daw. Oh, si Etomax ngayon ang bibigyan ng Onyx. Si Cram sasapak lamang ng bahagya. Maagawan. At mukhang sa may bandang ibaba na ang laban ngayon na si Chakno ata. Kailangan makapag-dash palayo in Onyx. Lamang ngayon ng 500. Grabe yung delay na ginawa dito by the way ni Rapidot kasi dahil dun sa pagpapakita niya sa jungler kay Andorio, napilitan na mag-retreat. At doon pa nga walang sapilitan dahil First Blood ay mapupunta sa side ng mga Sonics. Nagsisimulan na nga nila atang mag-prepare para dito sa Turtle. Chantel, dito na ba ata yung sinasabi mong kasi may back siya, kailangan lagi kayong always on the go. So perfect din doon yung Pakito, perfect din doon yung Cho. Ang daming kailangan iwasan ngayon ng Omega. Last time na nakita natin sila mag-Angela, natalo din sila nun eh. Oo nga pala, no? Kasi kulang nga sila sa damage at saka kanina na burst na si Andorio na mag-retribution kaya naagawan siya na una mag-level 4 pero patay din naman ngayon. At trip to Jerusalem na naman. Okay. Yota with a Black Dragon form. Naghahanap sila ng angulo for a dalawang possible dragon. turtle take. Pero dalawang dragon na ang nagsilabasan at ang makakakuha nito ay si Atoy R. Pero ang laban pa tuloy-tuloy na lamang at sinasapak-sapak na sila dito ni Cram. 1 kill, the dragon goes down. Pero si Chakno ngayon kailangan umalis. Si Andorio naman ata ang isusunod nila. Tuloy May kill pa. na magagaling dito kay Etomax pero hindi yata mag-iisa pa yun. Dahil tuloy-tuloy lang ang kills para sa Onyx Philippines. At samahan mo pa ng bonus na purple buff na to, 4 kills. With this ay pwedeng mag-snowball si Ryzen, si Cram at si Rapidot. Naku, ito na yung sinasabi na, ayan. Oh! Tsaka wala kasi talagang burst. Kita natin last team fight, di ba si Super Prince na side dash lang, side dash to the left, to the right. Eh, walang gaganon sa side ng Omega. Oo. Ang pinaka pwede lang gawin ni Etomax ay antayin yung hard string, puppet strings para mag-heal at saka mangtali against Onyx. Napakatindi nun ha, 0-5, 2.9k. Sa kalamangan ng Onyx, naging confident na ang Sonics ngayon sa kanilang early game. At ang hirap ng 1-1 ha, kasi kailangan pag 1-1 ka, snowball ka rin eh, lumamang ka dapat sa lane mo eh. Parang mag-imagine ka ng letter U, Manjin. Napakalakas mo kapag nakapag-snowball ka, pero may balik ka rin kasi ng late game. Kumbaga, ang lalim ng kailangan mong hukayin para makabalik ka dun sa late game kapag nalugi ka ng early. Let's see kung magiging effective ba itong 1-1 na to na late game na gusto ni Kelra. Kasi mukhang doon na nga papunta yung laban given the early game snowball na meron na nagawa ang Onyx. Magiging aggressive na ang Sonics dito. Oo, talaga nga kahit sino nga pwedeng, ayan na. Aray! Oo, kinailangan agad mag-dragon para makaalis. Ryota with the quick mind. Kailangan na nga talaga niyang i-burn yung crucial na ultimate na yun. At saka Cram hero din kasi yung Pakito. Ayan na, nako. Ako si Andorio. Andorio! Oh, hard guard tumama naman. Kailangan na ata tumakas si Andorio dito. Hindi tatama. Oh my God. Ang kanyang appraiser stat at si Super Friends with a mega kill ngayon. Nag-iinit ang prinsipe ng Onyx. Wala silang damage, boss! Ang mas may damage ay si Friends. Oh, kulang na kulang talaga more on sustain ang gustong gawin ng Omega, but because of this show, sumakto. Meron kang single target, meron kang burst damage, Super Friends and Rapidot connection is really on point. Samahan mo pa dito na mabilis na pag-rotate for Ryzen. Kaya naman, no contest for this turtle. Wow! 6-0 sa side ng Sonics. Maghihintay tayo ngayon ng next turtle
habang nagpo-push na, ang daming nakukuhang objective at wala pang nakukuhang extra gold plate ang side ng Omega, guys. Oo nga pala, 4 minutes Oo. and 52 pa lang pero masisira na yung Toro sa may bottom lane. Oh, Sira na nga. 4K gold lead, men. 5 minuto pa lamang. Napakalakas ng Onyx ngayon in their early game. Medyo mahirap para habulin dito ng Omega again. Yung 1-1 kasi is somehow double-edged sword pag mataas ang chance for snowball. Pero pag naunahan ka, mataas din ang chance na yung sinabi mo kanina, Omi, na malalim at malayo ang huhukayan. Yan ang kailangan ngayon ng Omega. At kailangan mas speed up na rin yung healing ni Etomax. Okay, si Cram ngayon, Nicolado. Kailangan tumakas dito ng Cram, pero siya, energy ang kukuha sa kanya. Ryota with a great petrify play. May onting isa, may onting sundot. Ang Omega doon na nawala, si Kuya Mark, Cram Double M, parang iwi-withstand na naman parang gusto ng Omega, classic Omega nila. Parang Omega timers na naman yung yung mga ganito, pa isa-isa. Oo, pa isa-isa. Pag sinets kasi binigyan mo rin ng matinding snowball, may pitik din sa katawan as a marksman. Hindi lang pitik, men. Oo, Nakita mo ba yung ginawa May niya kahapon? flex pala yun, hindi siya pitik, flex yun May pag may pag ampa. Kaya hindi mo pwedeng ibigay sa kanya to. Sa kanya na ngayon napunta ang pinakamataas na gold. Oh, wow. 5K. 5K as compared to 3.5K dun sa kanyang Layo. kakalin. So, gaya na sinabi ay malayo nga ang kailangan habulin dito ni Kelra. Level 9 na si Nets. At si Galing. Kelra is at level 7. Tapos tingnan mo naman, hindi talaga sila nagtitipid. Okay lang sa kanyang ipap yung dual wielding para makapag-push agad. Yup, and 4.8K para dito sa side ng Onyx. At parang gusto Okay. gawin ng Omega ay pupuruhan lagi si Cram. Hard guard para kay Cram at mukhang susugurin nila at makakatakas pa rin pabalik. Super Friends with a clutch save sa kanilang XP laner. All goods para kay sa side ng Omega at all goods din para sa side ng Onyx. Bini-withstand na lang ng Omega. Medyo bumagal ang Onyx ngayon. Pero you need to really give props to Rapidot Yung vision na binibigay ni Rapidot ngayon using the Cyclone Eye. Ito na yung Dragon! Ryota with the Black Dragon form ang makakakuha nito ay si Ryzen at mukhang tatakas na ang Omega pero papasok muli. Etomax mukhang delikado dito ang Dragon. And that's Ryota going down pero may nasapak si Cram doon sa may bandang likod. Inuubos na ng Onyx ang barangay. Tatlo ang nawala. And kung anong wala, yung damage. Ang ganda ng mga pasok ng Omega pero 10 bits talaga. Yung damage na meron sila, it is Onyx right now owning this 7-minute mark. At kung babalikan natin ang hero composition ngayon ng Onyx, si Nets lang ang walang crowd control actually sa lahat ng mga heroes. Para naman dito sa Omega, parang antayin muna nila kung merong matutont or merong matatalian dito si Etomax at kung meron bang tatamaan nung onward. So right now, 7.1K gold lead. Clearing na minion wave, medyo mahirap din para sa side ng Omega, but who knows, sabi nga natin ang Lason at ang Omega Timers ay gumagana Oo, paminsan-minsan. goods na goods, goods na goods. Yung Omega, sanay sila sa ganito na parang hindi nga bago to na naiigol sila. Pero kasi ang bagong binigay ng Onyx, itong Rapidot Special, look at that aggression. Yung mga amba-amba niya, yung mga ganyan-ganyan joystick na galaw. Hindi nga lang yun Oo, Tignan mo naman si Ryzen, nag-iinit na rin sa mga recall. Pati din si Ryzen, nagre-recall na din. Kulang daw kasing pinipindot sa back siya Oo nga may gulong-gulong lang yan Nasanay kasi siya sa mga assassin So with that form of aggression, nalalapit nang umabot sa point na madudurog na ba ni Ryzen ang kanyang mga teammates. So far, nandun na, halos papunta na doon. Can Omega come back? 9-1 ang ating kill score at ang laki ng kalamangan ng Onyx. 9 minutes in, men. 8,000 agad ang lamang ng Onyx at napakasakit na agad ni Nets. Ito yung wala pang 10 minuto. Late game na agad itong carry na to. Oo, talagang nanunuot na yung true damage output. And I can therefore say, kayang-kaya niya outplay ang isang 1-1 kapag hindi nakapwesto ng tama si Kelra. At mukhang libreng Lord at sabay-sabay tong titignan ng sambayanan. Onyx getting this Lord ng sobrang dali. Yan talaga kapag may kalamangan yung carry na kayang tumunaw ng Lord. At kung babalikan natin, yung Lunox natin, ganun din na kapag nakalamang ay magkikios darkening lang, tuloy-tuloy agad yung pagtunaw sa Lord. But this time around, Onyx, utilizing that carry, making sure na makukuha agad din ang pinakaunang Lord ng larong ito.
Sa objectives naman ay lamang din ang Onyx, isang turtle lamang ang napunta sa Omega. Sobrang dami nilang nakuha talaga. Sobrang dami. May scaling, may snowball. Ang ganda rin ng kanilang sagot dito sa Angela Comp na yung Angela Comp, yung mid-game, hindi naging effective para sa side ng Omega. Gusto kasi sana nila early mid, lamang sila eh. Oo. Ito yung nagiging problema. Nangyari din to nung huling beses sila nag-Angela. At saka nung sa moment na to, meron ng Win of Nature si Sinet. So parang mahirap na rin siyang targetin at wala pang pinakalilikod pa nagkataon. Kasi maaarayan na rin si Ryota eh. Oo. Tingnan natin. Papasok ang Onyx sa base. Susubok sila mag-clear ng wave. May Lord na isasabay. Ay, kaso hindi nagsabay eh. Oh, Hindi sasaktuhan nagsabay. lang nila. Pero Rapidot with a flicker play. Ang nahuli nila ay si Antonio pero napahamak pa ata siya. It's a 1-for-1 for now pero ito na nga si Keller na may heart guard. Ito na ba ang ligtas ng magliligtas sa barangay? Pero mukhang itutuloy lamang nila ang pagpupush dito. Nandito na rin si Ryzen. Ang gulong ng palad ang umiikot sa kanya ngayon at mapapabagsak na nga nila ang mga tore sa loob ng base ng Omega. Okay, tower down para sa side ng Onyx. Good trade na yon para sa kanila kahit na wala lang si Rapidot kasi nga support nga si Rapidot. Okay, so parang ngayon dalawa na rin may blade Aray! armor. Aray! Naku, si Grab parang nakaabang na kung sino pwede targetin. Look at the damage from Nets. Grabe! Oh, grabe. Level 14, Kari, ladies and gents, and even the rest of the players of Onyx. Ayan, Wow! talagang magpapatunan ng mga skills. Si Ryzen din dito, hindi na kailangan umuwi dahil meron na rin siyang guard siya ni helmet. So itemization, dalawa pa nga yung kukontra kasi ito yung dalawang taga-front. Siya yung unang, sila yung pwedeng unang Oo. libaran ng 1-1. Ang kakatina ng mga poke na binilalabas at ang taas na ng lead Sobrang laki. ng Onyx. That is all towers na nawala sa Omega. Mission accomplished. Disengage para sa ng Onyx. Ito mapapansin natin for Etomax, meron na siyang fleeting time. So, kailangan lang dito is may ma-secure silang kill. Again, for Omega, pagdating sa late game, kaya nila as long as perfect target yung mapuntahan Oo. ni Kelran even for Chakno. This is looking hard. Lalo na Omega, same situation. Nung last time, naalala ko talaga yung kasi alam ko ako rin yung nag-gas nun eh. Oo. Yung nag-Angela sila, si Ribo. Si Ribo. Si Doc Yun. Ribo. Tapos ganito din, na mega na sila. At may ganon, si Rockhard yun. At 6 minutes, lagi nating sinasabi, 18 minutes for so many seasons na merong Omega timers. Meron kasi naglalaro din naman sa oras ang Onyx, kaya nga Onyx time eh. Imagine Oo mo, nga men. pala. Nakakita na tayo isang beses sa Season 12 na may isang 11k gold lead ang natalo pa. Na na-switch yan, oo. Paano kaya kung makita pa natin ng pangalawang Ang sakit! beses? Pero napakasakit na nga. Pero here comes Kelra with a heart guard. Pero napakasakit na dito ni Nets. Pati yung Dragon Man chinani niya habang lumilipad. Pero yung Oh! Crossbow ay nakalipad na nga. Nakaisa na pero shutdown dito kay Super Friends. At mukhang itutuloy pa nga nila pero si Chakno ata yung magbabayad Oh na. my God! Ryzen goes down. At si Rapid ata ang isusunod nila. Dalawa ang nawala sa Onyx. Kahit may 12k gold lead sila. Oh my, nakalipad si Kelra doon. Dalawa ang inihintay. May Lord this time na nagmamatch siya sa mid. Can Omega defend? Buhay ang apat. Buhay din si Nets. Nets, Phantom Step out. Rapidot, 3-man, knock-up! Pero mukhang siya pa napahamak doon at si Antonio ay buhay pa rin. Ang Lord Okay. ngayon ay tutunawin nila at makakadepensa ang barangay! Hindi ko alam kung anong moment na yun, but yeah, it was really on point para di side ng Omega doon sa kanyang pagkakagamit, lalo-lalo na kay Etomax ng hard guard. So parang nangyari sa kanila dito, pag meron ng teamfight na initiate ang Onyx, dire-diretso lang si Kelra, kahit malayo siya sa teamfight, siya na Oo. agad ang sasakyan ng hard guard. So for Onyx naman, ang kailangan na i-look forward is yung knock-up and even petrify. Si Chakno, kinakapitalize niya na dito yung kanyang onward na rin as well and ultimate. And with those kills na surpass na ni Kelra, si Kel BJ, ang dati niya ring teammate, the Filipino Savage is in the building trying to save the barangay. Sinubukan ni Nets tapusin yung laban na yon, sinubukan ni Rapidot, pero sobrang kulang lang ng Onyx to the point na maghihintay sila ulit na kay Kelra muli ang bola. Papatunayan niya na gusto niya pa rin maging gold standard. And speaking of gold standard, para dito kay Kelra, yung mga ganung moves medyo delikado. Kasi sobrang tabang niya, wala siyang wind of nature, pero siya pa yung naka-front usually. Ay, the usual na nating nakikita So sa parang kanya. ang mindset niya dito, okay na ako sa items na meron ako ngayon. Oo. Sinabayan si Andres sa tapang. Oo, di ba? Tapang talaga, all meat, ganun. Level 13 siya nung moment na yon, tapos ang sikip nung kalsada, I mean, nasa eskinita pa nga sila. Oo. Ayan na, may wind chant na ha. Ayan, meron na rin.
So, tapatan na lang to, pagalingan ng timing. But for Rapidot, meron na siyang immortality. Kailangan lang maging maingat ni Rapidot sa paggamit niya ng Shunpo. Wala din kasi siyang immortality pala kanina. Baka Kung dumulas. meron yun, nag-iba yung storya nun eh. Oo. Buhay na buhay pa eh. Kalmado muna ang bawat kupunan. Nag-aantay na lang ng Lord. Oo, nag-aantay na lang ng Lord. Tayo din, mag-aantay ng Lord. Pwede muna kayo minom ng kape. Oo. Pwede muna kayong magtingin kung may tickets na kayong mabibili para Sa Slash. manood dito. Oo, sa Slash. Ano pa pwede gawin? Punta lang kayo, of course. Bisitahin nyo lang ang Slash. At hanapin nyo lang Tama. doon ang MPL Season 2. Isa rin sa mga pwede mag-slash sa formation naman ng Omega, yung IMU ni Super Friends, pwede niya nang gamitin yung kay Ryota para lang mahanap kung Double saan Dragon. manggagaling. Kaso delikado rin pala kasi pag nag-front siya, pwedeng siya yung maging target ni Kera, which actually happened Risky to ah. nung moment na yon. Risky tong Risky Lord. plays. Risky. Parehas sa kumpunan na to ha. Mag-aabang ba? Onyx ang magsa-start ng Lord na to for sure. Game-changing ang Lord na to at mukhang yung Angela ang magbabantay ng base. Wala pa naman atang pwesto para makapag-split push. So this will be a full-on 5v5. Yes, sir. Nagtatago ang Onyx dito sa may mid lane bush. Pero parang naspatan sila ni Chuck Mamba. Makakakuha ba si Chuck Mamba ng magandang kita? Okay, naspatan Or na sila. mauunahan siya dito ni Rapidot. Kasi pansin mo, nagpapalitan lang ng paunahan lang dito si Rapidot tsaka si Chakno eh. Again, minaster ni Nakilabot Kibong itong Lord Dance na to. For so many seasons, inalam talaga nila. Nag-meeting sila hanggang umaga. Legit yan. Kung paano gagalamayin itong Lord Dance. And ito yung isa sa mga special din ng Onyx. Okay, EV5 Chakno goes down! Crucial kill para sa Onyx. At ngayon, sisimulan na nila ang Lord. Kram, nahanap si Antorio, pero ito na ang Dragon Gumaw! ni Atoy R. Gumaw na sila. Si Kelra ngayon, nangangalati ang buhay. Winter Strange na gamit ng Oh ari, my pero God! yung nakabisay pupunta. Si Rapidot ngayon ay naghahanap ng knock-up. Dalawang matatamaan, pero ito na nga nagliparan na rin. Black Oh! Dragon 4 para kay Super Friends. Lumagsak na nga rin si Ryota, nakalipad. Crossbow! Nahanap pa ng isa, pero yung Win of Nature, si Nex, kinalit nyo kasi! Kinalit nyo kasi! Ang Filipino Savage! The gold standard is in the building! Samahan mo ba ng hard guard? Kelra mag-abol pa rin, hindi pa rin daw tapos! Babad mo yan! Si Super Prince, joke lang, may tore pa dyan! Kelra with the save, it was Omega winning that fight! Ang tanong, kaya ba nilang makuha yung Lord? 20 seconds on nets! Kelra, what a play! Grabe, kung i-explain natin, kaya siya naging wanna play, nag-proc na eh, namarkahan na lahat ng mga pwede para kay Super Friends para lumipad siya. Inantay niya gamitin muna yung Winter Truncheon bago niya kuhanin at gamitin yung kanyang ultimate. Tapos dumiretso pa, si Nex nakagamit na rin siya ng Winchant bago niya targetin. May kita natin yun sa instant replay. Okay, ayan o, di ba? Na-checkan na lahat ng pwedeng checkan kay Super Friends. Pero dahil nag-Winter Truncheon, meron pa ring Wow. crossbow of tongue si Kera up until ilang seconds ng teamfight na to. Nung nakita niya na mawawala na yung immortality at saka niya ginamit para magkaroon muna ng konting damage versus Ryzen and versus Rapidot. And Wow. the moment that Nets used that Wind of Nature, that Wind Chant, tsaka niya tinarget. Sinave din ni Kelra yung kanyang ultimate kasi alam niyang pwedeng evade yung Winter Truncheon. Usually, pipindot ka agad dun Oo, pag nakita mo agad yung araw, parang Oo. kung normal na player ka. Oo. Ulti agad eh. You need to really give props on that one. And akala rin siguro ni Net, siya yung tinatamaan kaya nag-winchant din siya. Oo. And all of that nagsimula with Onyx engaging, no? Kay Chakno. It was a 4v5 Oo. na napanalo ng Omega. Sobrang crucial ng teamfight na yun kaya nagkaroon pa ng opportunity ang Omega. Then again, lamang pa rin sa gold ang Onyx. Kung titignan mong mabuti, it was just pure mechanics on that game na na-save ang Omega. Okay, so for Onyx ngayon, hindi na sila pwedeng magdikit-dikit ng biglaan. Kailangan na may masipa muna na pangmalayuan si Rapidot, and good thing for Chuck na naman meron na siyang immortality. So still waiting kung mag-cooldown na yung immortality dito ni Rapidot. Oo. So magbibuild siya probably ng anti-kiras. Oh, so yeah, anti-kiras dito para kay Rapidot. Yep. Kasi masakit na rin nga dito si Kelra kasi inunan nila yung blade armor. Actually, dalawa yung naka-blade armor para sa kanila. Kailangan mabuhay, no? Kailangan mabuhay, kailangan mabu. Dahil masakit talaga yung mga bala ng mga needles. Si Nets pa rin ang nangunguna sa gold pero 1,000 lang, actually 600 lang Oo. ang
ang kanyang kalamangan. 12K yan kanina. 12K yan kanina. 540 na lang. At aabot na rin tayo na hindi na nagmamatter din talaga yung goal kung iisipin mo. Below SRP. It's all about the galawan, below SRP na. Binalik may kruhan. Balik may kruhan. Nakakatakot pa rin ha, kasi nakita mo naman kung gaano ka natunaw si Chakno doon. Oo. Napakabilis Diba? talaga ng burst. Pero ito na nga my si Chakno. Nahanap nila si Super Friends. Maagang Winter Strontium. Pero nakapag-flicker naman. Cram with a great knockout punch. Pero ito na nga, Dragon. Kasama pa yung Heart Guard Kelra. Dumabanat lang at bumabanat. Petrify sa Prinsipe. Unstoppable si Kelra. 50 seconds down for Super Prince. Napakalaking bagay nito sa side ng Omega. 20 seconds yung Lord. So may 30 seconds na extra ang Omega to prepare for this. Can Onyx do it? Can Onyx make an outplay? Naku ba, ito yung sinasabi natin kaya nila naging target si Super Friends. Eh yun yung parang isang dagok sa kanila. Ganon kataas yung respeto din nila sa threat na dinadala na up to the inhibitor turret ay deny pa nila just to make sure na wala siya dito sa Lord Dance. May retry holder pa rin ng Onyx ha. So nire-respeto din ng Omega ito. Susubukan to ni Andoyo, but look at the bottom side. Look at the minimap. May plano ang Onyx. Pipigilan nila tong Lord attempt. Can Kelra and Andoyo finish it on time? Retribution na lang talaga ang pinakamagmamatter para dito sa game na to. Nandito si Ryzen and even Andorio, nandito rin si Chakno. Ano maging movement nila? 3v1. Ryzen hinahanap my ngayon. Heart Guard hindi pa nagagamit pero inamba lamang. Ryzen, crucial makuha ng Onyx ang Lord na to. Pero para sa Omega, this might just be winning the game. Ryzen, Andorio, Ryzen. retry battle. Ryzen. Sinong makakakuha nito? Pinapatagal pa nila. Ryzen, Nasipa si Andorio. Kaya naman kay Ryzen mapupunta ang Lord. Pero makakalipad dito, suppression. Ryzen ngayon ay bagsak. Isa na rin. Pero tingnan mo, si Cram nando na sa base. Kailangan uuwi ng Omega. Yung teamfight na to ay hindi na nagmamatter pa. Matatapos na ni Cram at Onyx Philippines ang makakakuha ng seryeng